Bigla na lang pinalayas, hindi man lang binigyan ng konsiderasyon. Kumbaga hindi pa yun magaling. Alam naman nila na napaka-risky pa po yun sa health ng kapatid ko, kagaling ng ICU. Baka sa 30, kaya na niya mag-travel. Ma'am, dapat nanghihingi muna kayo ng consultation ng doktor niya bago kayo nagsabi noon. Kasi sir, kailangan ko lang i-clear something na hindi naman totoo. Ma'am, wala na po tayong ibang pag-uusapan ngayon. May mga problema na kailangang ayusin nyo. Maraming salamat. Thank you and goodbye. Pinagkakakitaan niyo po mga manggagawa eh. Hindi po ito utang na loob. Order po ito ng batas sa inyo. Ito pa rin nyo. Ang dahilan, alam naman nila na napaka-risky pa po yun sa health ng kapatid ko, kagaling ng ICU. Kumbaga hindi pa yun magaling. Bakit ganun? Bigla na lang pinalayas, hindi man lang binigyan ng konsiderasyon. Sasabi ko, ano po ang totoo pong nangyari? So ma'am, sino po ba ang sumagot din ng kanyang pagpapagamot dun sa ICU na mahigit 3 buwan? Bali po, sabi po ni nanay na sana, humingi sana ng tulong po kasi kapos po kami sa pera, kaya humingi si nanay sana ng tulong. Pero ang sabi po ng boss niya na wala na daw silang pakialam. 7K kada buwan. Yes po. All around po yung trabaho po niya doon. Server, driver po, all around lahat po aming bigyan po ng hustisya. Kasi po, kung hindi po nila pinalayas yung kapatid ko, kasi nagpapagaling pa po yun. Alam po nilang nasa ICU po. Pero bakit ganon? Hindi man lang binigyan ng konsiderasyon. Ano pong masasabi natin tungkol dito? Lahat po na sinabi niya, mga kasinungalingan. And then, meron po ba siyang benefits na nakukuha? Ayaw niyang sumali sa SSS, kaya pinahold niya dito sa... Bakit ayaw niya daw sumali ng SSS? Kailangan niyang pera kasi dalawa yung pamilya niya sinusustento. Ma-point out ko lang regarding this na pagka nagpapatakpo po ng isang kumpanya, hindi po pwede na mamimili yung empleyado na sasabihin na ayaw niya ng benefits. Kasi obligasyon po ng isang kumpanya at responsibilidad ng isang kumpanya kagaya nito. May SSS, may PhilHealth to cover yung hospital bills niya sana. SSS or yung kanyang ECC to cover possible yung mga death claim, kung ano man, regarding dito sa mga nangyari kasi namatay na itong si Romel. So bakit ma'am napabayaan natin ito? Sige, kasi ang sinasahod naman niya, nasa minimum pa rin, 13,000. Yes, whether minimum or whatever it is, Okay. kahit man pasok pa rin sa minimum, ma'am, kinakailangan pa rin ng kumpanya also magbayad ng inyong mga obligasyon regarding dito sa benefits ng isang tao. Siya lang ho ang bukod tangit na pinagbigyan. Okay. Okay, So, ngayon naman ma'am, ang para sa akin naman also as well, tinitingnan ko din kasi yung proseso dun sa pagpapaalis ng tao. Kasi sinasabi ninyo na pinaalis ninyo at that time, ipapadala nyo sa ambulansya and ganyan. Siguro naman nakikita na nanay siya nag-aalaga. Siguro sasama din ng kanyang loob dahil hindi pa siya stable or fit na para i-transport. Di po ba? So, kumakain na siya mag-isa. Nagkaroon na ba siya ng pagsusuri or pag-check up dun sa doktor bago umalis? Yun ho, ang sabi ng doktor sa kanya, bumalik siya ng Friday. So, hindi na niya inantay ang Friday. Wednesday pa lang, nag-alsabalutan yung nanay niya. Hindi, kasi sinabihan na po kaagad na siya ay dapat umalis na regarding Hindi that. po. Kaya nag-react po ng ganun yung nanay kasi kung for example, pina-check niyo muna, siguro mamang hindi ko maintindihan eh. Kahit man sabihin natin he's already fit, yes, doktor ang inyong pangalan, pero hindi naman kayo yung direct physician niya or direct doctor niya to say that. At 30 pa ang sabi, baka sa 30. Hindi sasabihin lumayas ka agad. Baka sa 30, kaya na niya mag-travel na. Hindi, ang ibig ko sabihin dito ma'am, dapat nanghihingi muna kayo ng consultation ng doktor niya bago kayo nagsabi noon. Kasi kahit sino, pati nanay, can I blame the mom kung bakit siya ganun nag-react? Kasi pakiramdam niya na pinapalayas na sila eh. Bawal po yun. Tungkulin po ng employer, ito pong sila doktora at si doktor, napilitin para matugunan yung pong patungkulin nila sa SSS, sa pag-ibig at sa PhilHealth. Hindi pwedeng iasa nila sa empleyado yan. Kasong kriminal po yung hindi pagpapasok sa mga Tama. empleyado nila para maging miyembro. Bawat isang ahensya na hindi nila pinasok,
hiwalay na kaso po yan. Tama, Paglabag sa tama. SSS law, paglabag sa PhilHealth law, paglabag sa pag-ibig law, at naku po, ang dami pong haharapin. Yung atrenta ho, pag nagpa-atrenta, kung bibigyan siya ng go signal ng toll. Ma'am, wala na pong problema. Ang sa amin ngayon, just Oo. fix the so-called benefits para lang dun sa pamilya Hindi. maklaim na nila. Wala na pong tayong ibang pag-uusapan dito. Kasi sir, kailangan ko lang i-clear something na hindi naman totoo na pinalayas na ganon. Hindi siya pinalayas, mag-check up pa siya. Actually, Ma'am, I'm talking about the possible decision-making process po yung pinag-uusapan. yes, but let me clear with you na yung mga issues... Ma'am, wala na po tayong ibang pag-uusapan ngayon. May mga problema na kailangang ayusin nyo. Maraming salamat. Thank you and goodbye. Usapin muna natin ngayon ang DOLE regarding this matter. Provincial Head ng DOLE Bataan na si Antonio Sicat Jr. Ano masasabi ng ating DOLE dito? Pwede po sila magtungo dito sa aming tanggapan para kami ang mag-mediate at tingnan Sir, wala natin po para ba tayong magagawa? Ang isang tao, hindi na nga tama ang kanyang pagtrato doon sa empleyado. Wala na po magagawa ang DOLE? Kung ang pangyari nasa loob ng premises ng company, doon hindi tayo makakapag-comment doon sa ano man ang nangyari doon. It has to go through siguro investigation pa yan. Tinutukoy natin. Kaya po tayo dadaan sa prosesong yan para po Sir, ma-elevate masabi ko lang, natin namatay na yung tao na to, ha? Dahil nung nakaalis siya, hindi na siya natutukan na maayos, namatay na po yung tao. Opo, tama po. Wala po kasi sa level natin to decide kung magkano ang dapat niyang tatanggapin ko ano yung... Sir, wala po ko specific sinasabi buying kung magkano or what. Ang sinasabi ko lang po dito, ano pong magagawa ng ating DOLE if meron pong pagmamalabis na ginawa ng employer. Now, if you can't do anything, then wala pong problema yan. Opo, yung sa proseso natin... Okay, sige sir, thank you so much. Gusto nangyari, aksidente yun eh. So ano po masasabi natin, Attorney Batas? Ang unahin po dyan, Ginoong Carl Tulfo, mga kababayan, at saka po doon sa ating panauhin kanina, meron po kayong tungkulin upang tiyakin na ang mga manggagawa sa mga kumpanya sa Pilipinas ay maayos ang katayuan, maayos ang pagtrato sa kanila ng kanilang mga employers. Hindi nyo pwedeng sabihin, kailangan nyo muna mag-imbestiga. Teka muna, ano yung ginagawa ninyo pagka nagbibigay kayo ng letter of authority para po kayo tumungo sa mga opisina at mag-imbestiga doon sa mga opisina mismo. Yun yung hindi ko naintindihan kanina pa. Ginoong Carl Tulfo, mukhang ayaw yatang gampanan nung kausap natin yung tungkulin na magpunta, umikot sa mga tanggapang kagaya Tama, nito tama. at alamin kung anong katayuan ng mga manggagawa. Attorney, ano pong masasabi natin siguro, ano pong dapat gawin nitong employer and nitong pamilya regarding dito sa issue na ito? Kasi of course, walang benefits lahat pero namatay na yung tao. Ano pong masasabi natin, Attorney? Ang masasabi po natin doon sa mga employers, at hindi na lamang po ito limitado sa employers dito sa pinag-uusapan natin, kundi sa lahat po ng mga may-ari ng kumpanya, kasama yung kanilang mga opisyales na nagpapatakbo ng Okay. kanilang kumpanya. Okay. Pinagkakakitaan niyo po mga manggagawa eh. Ngayon, yung pong benepisyo na binabanggit po ni Carl Tulfo at nang ipabitag mo, hindi po ito utang na loob ng manggagawa sa inyo. Order po ito ng batas sa inyo. Tuparin nyo. Dahil Okay. kung hindi po ninyo tinupad at pagkatapos matututo, magreklamo itong mga ito, lumapit sa ipabitag mo, sasamahan namin sa pagdedemanda, Okay. hanggang sa kaliit-liitang demanda, yakataw po sa inyo, kawawa po kayo. Alright. With that said, Ayusin Attorney... na po nila. Yes, Ayusin tama. na po nila, Ginong Carl So Tulfo. kahit wala na, Attorney, kahit patay na, tama, kailangan pa rin bayaran ng employer. Tama po ba? Opo, dahil Yes. yung pong pananagot ng kriminal natapos na eh, hindi nila nabayaran eh. Opo. Okay. Ayusin na nila, bayaran na nila Ginoong Carl Tulfo at magbigay na sila ng danyos perjuicios sa pinsala doon sa namatay nung nabubuhay pa at sa kanyang pamilya. Ginoong Carl Tulfo. Alright. Maraming salamat sa iyo, Attorney Batas. Kung sakali hindi pa rin nila ayusin yung mga pinag-uusapan natin, pwede natin tawagan ulit yung DOLE na dapat ayusin nila yung issue na ito regarding this or possible inspection kung gagawin nila. So siguro ma'am, with that said, no, kami magpapasalamat also as well. Nakikita naman natin ngayon na may posible na paglabag din itong mismong kumpanya. Okay po ma'am? Okay po. Maraming salamat po, Sir Alright. Carl. Alright, maraming salamat po sa inyo. With that said, dyan po tayo nagtatapos sa ating programa ngayon. Ito pong Help Desk, ipabitag mo.